Hi guys, so good day. Welcome back to my channel. So thank you so much sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel natin. So napansin ko lang sa episode 1 mayroon tayong 48 views and siguro yung mga uncheck yung iba nating requirements dito sa episode 1 ay hindi na sila nag-proceed sa episode 2. So unfortunately, sana ma-check nyo lahat ng requirements natin sa episode 1 para pwede na kayo mag-proceed sa episode 2. Pero yung mga hindi naman check lahat, pwede naman kayo mag-proceed sa episode 2 natin. Please watch the episode 2 to give you idea kung ano nga ba talaga yung aquaponics. Kasi mas maiintindihan nyo yung aquaponics, mas magkaka-interest kayo sa business na to. And mas madali na lang sa inyo mag-start sunod kasi alam nyo na lahat ng mga dapat nating i-check. Kasi i-discuss ko lahat ng mga knowledge ko about aquaponics, kung bakit naging successful itong aquaponics ko. Makikita nyo naman na maganda yung tubo ng lettuce at saka maganda rin yung pag-harvest ng catfish namin. So, thank you sa mga nag-subscribe. Meron akong 234 subscribers right now. Salamat sa inyo sa pagsuporta nyo. And sana patuloy nyo pa rin suportahan yung channel. So today we are going to discuss the third episode topics. First is water filter. Second is vermiworms, nutrients deficiency, replanting or transplanting, and then mosquito management. Okay? So, if hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe muna kayo. Please don't forget to subscribe and hit the bell icon para ma-notify kayo sa mga next upload or next video na gagawin ko. So, sana hindi kayo maboard sa topic na to. So, let's start. The first topic is water filter. So, dahil mahal ko kayo, so ipapakita ko yung yung animation ko dito for water filter na ginawa ko. So, technically, ito yung yung system. I'm gonna show you guys my tools where I design my aquaponic system. So ito yung tools ko, SketchUp. So let's wait muna habang ino-open ko pa yung tools. Yan na. Okay, so meron ako mga multiple designs dito actually. Ito yung design ko. Ito yung design ko sa rooftop dati. So nag-remake lang ako. Wait lang po muna, pasensya. Okay, yan. Sana niready ko na to kanina pa. Okay. Ayan. Okay, so as you can see, ito yung design ko sa rooftop. So ito yung main fish tank ko. Yan. Tsaka meron akong tatlong container, yung black na container ko. Ito yung mga filters ko. So, tapos ito yung charcoal bed. Ito, charcoal bed to siya. Tapos ito yung floating raft, tsaka floating raft din at tsaka yung sump tank. Okay? So ganyan yung itsura niya sa rooftop, guys. So ito yung filter. Ang flow nito is dito yung tubig from main fish tank. Pupunta yung tubig dito, diyan. Ganyan. Tapos pagpunta niya dito sa filter, yan, ganyan, ikot-ikot dito yung tubig konti. Tapos maiiwan yung mga dumi sa ilalim, pupunta dito. Another radial filter to siya, guys, yung tawag dito, radial filter. Tapos dito na naman, maiiwan na naman yung konting dumi na hindi naiwan dito. Akit dito. Tapos meron akong net na nilagay dito. Para yung net is i-filter niya yung yung mga medyo na pino na dumi. So pagkatapos, pupunta siya dito sa charcoal bed. Pagtapos niya dito sa charcoal bed, kasi mafi-filter, lalabas na naman yung tubig dito, tapos papasok na naman dito sa floating raft. Ito yung floating raft, merong mga tanim dyan, tapos papasok dito, floating raft pa rin, tapos hanggang sa lumabas na siya dito sa
sump tank. Ito yung last na destination ng tubig natin dito. Tapos dito ko nilagay yung water pump. Tapos ipapump na naman ng tubig papunta dito sa main tank, yung malinis na tubig para sa mga isda. So, ito yung animation ko. Saan na ba yung animation ko? Ito. Nakikita nyo yan guys. So, sana magustuhan yung animation ko. Medyo hindi siya ganun ka-unique. So, yan yung poops. Yan yung tae ng isda, kumbaga. So, from the fish tank, aakyat siya dyan, pupunta siya dito, magsesettle siya sa ilalim kasi by gravity, mabigat yung solid, 'di ba? So, dahil may pressure ng tubig galing sa yung pag mag-add ng tubig dito, may pressure yan ng tubig, aakyat pa rin yung tae ng isda. Hihigupin pa rin niya. Pagdating dito, wala na tong pressure dito. Iikot na lang yan siya dyan, iikot konti. Tapos, yung mga tubig na wala ng dumi, aakyat dito. Papasok siya dyan sa filter. Tapos, ganoon din ang mangyayari dito guys sa kabila. Kasi pareho lang ito sila. Parang second, ko lang to radial filter. Para mas ma-filter ko yung mga dumi. Tapos, kung nakikita nyo sa ilalim, merong drain. Diyan ko kinukuha yung mga dumi ng isda. Pag 2 to 3 days na, depende na sa laki ng isda yan guys. So, 2 to 3 days, inaano ko yan, dinidrain ko yan, kukunin ko yung dumi ng isda, tapos ilalagay ko sa yung mga plant. Meron kasi doong aloe vera sa rooftop na parang pinabayaan na pero malalaki na masyado. Doon ko dinidilig yung poops ng isda, yung dumi. Kaya ang taba-taba na ng aloe vera doon. So swerte yung aloe vera doon. Yan yung animation guys. Yung oras ko tong ginawa guys. Kasi kaka-learn ko lang na gumawa ng animation para lang talaga to sa inyo. So sana magustuhan nyo. Mas maintindihan nyo. Okay? So yun. Yun yung na-explain ko na yung flow ng tubig. Okay? So, close na natin to. Alright. So, sa water filter pa lang yon. And sa vermiworms. So, ano nga ba yung vermiworms? Meron akong picture dito meron akong clip dito, video clip nung vermiworms ko. Oops, nawala. Sandali lang. Okay, saan na ba yung vermiworms dito? Ayun. Open natin yung vermiworms. Yan guys, yan yung vermiworms. Para siyang earthworm pa rin, pero parang maliliit to kasi sa earthworm. Hindi ko alam, parang nahalo ko na nga dito. Meron din itong earthworm, meron din itong vermiworms. So nasa charcoal bed siya. So ano bang ginagawa ng vermiworms? Kasi guys, hindi siya lahat na filter, 'di ba? Sa yung filtration natin, hindi siya lahat na na settle down dun sa bottom ng container sa ilalim. So, bale yung mga pino na, pag dumating dito, ang gagawin ng vermiworms dun is kakainin niya. So, pagkain niya, pag ma-digest na yung mga yung mga naiwan na mga dumi, is magiging fertilizer, very good fertilizer na siya para sa mga plants. Nakita nyo, dito, mataba yung mga, dito, yung parang gabi. Yan. Nagtanim ako ng gabi kasi tutulong din itong gabi para ma-absorb yung mga yung excess na mga nitrate or yung mga fertilizer coming from the fish waste. Okay? So importante 'yan. Okay? So i-discuss na lang natin yung charcoal sa next natin na topic kasi meron akong topic para dyan sa charcoal. Okay? So yun yung sa vermiworms. So next is nutrients deficiency. So ito guys, importante ito. Ito yung nabanggit ko dun sa first episode at or second episode about the nutrients deficiency na dapat mong malaman kung ano ba yung mga nutrients na kailangan ng plants mo dapat. So,
Eto, yung mga ganito, ma-search nyo lang ito sa Google. Search nyo lang sa Google yung plants nutrients deficiency. Okay guys, sorry sa interruption. So ito, yung plants nutrients deficiency, pag i-search nyo yan sa Google, makikita nyo yan dyan. Kung ano ba yung mga color ng mga dahon ng tanim para malaman mo kung ano ba yung kulang. So ito, makikita mo dyan may kulang na calcium, iron, nitrogen, potassium, carbon dioxide. Basta at madami pa yan guys, mas madami pa ito, konti lang ito, pero ito yung mga common. Sa aquaponics ko guys, hindi na ako masyadong nag-a-add ng mga ganito kasi yung feeds na ginamit ko is rich siya sa nutrients na mga ganito nung kailangan. So, syempre, pagkakainin yun ng fish, hindi naman niya mauubos lahat yun. Ito, micro, ano lang to, deficiency, micronutrients deficiency lang ito sa plant. Kaya ganito. Okay, pero tuturuan ko pa rin kayo kung paano yung common, yung pinaka-common, calcium, iron. Itong nitrogen is, ano to, madali lang ito kasi common naman to yung sa ammonia. Nandun naman yung, ano, nandun naman yung, um, palagi dun sa ammonia. Nandun naman yun palagi sa, I mean, yung nitrogen, nandun naman yung palagi sa ammonia. So, madali lang siyang ano, ma-sustain yung nitrogen. Okay? Itong potassium, ito, madali lang to. Ito mga manganese, phosphate, tsaka magnesium, rare na ito siya masyado na kailangan mo sa aquaponics, lalo na pag yung plant mo is leafy vegetable lang. Kaya yun yung pinili ko, leafy vegetable lang, para madali lang siyang alagaan at wala nang masyadong aalahanin pa na mga nutrients deficiency. Okay? So focus na lang tayo sa, kasi alam ko naman sa inyo guys, di niyo naman gusto na magtanim ng mga kung ano-ano, like orange, like yung iba yung tomato, medyo madali lang yung tomato. Pero yung mga fruit or yung nagbubunga ng mga tanim, tsaka yung may mga stem kagaya ng binanggit ko dati, yun yung mahirap talagang alagaan guys. So focus muna tayo, stick tayo sa mga green leafy kagaya ng kangkong. Kahit may stem yung kangkong, pero hindi hindi yun gaano ka hirap i-maintain kasi yung stem ng kangkong para lang din yung dahon niya kaya nga green yun eh. Kasi ang composition ng stem ng kangkong is parang pareho lang din ng composition ng dahon niya. Kaya yun yung madali yung kangkong. Tsaka mas madaling tumubo yung kangkong sa aquaponics guys. Promise. Babahan ng kangkong sa inyo pag ano, kayo na lang yung magsasawang magluto ng kangkong pag magtatanim kayo ng kangkong sa aquaponics. So, um, dun na yung sa green leafy vegetables, yung lettuce is the best kasi nga puro lang yung dahon. Tsaka yung stem niya parang sa kangkong lang din na composition din na ano, ng kagaya din ng sa dahon. So, ang maganda pa talaga dito guys is yung kangkong at saka yung lettuce is pwede mo siyang gupit-gupitin ng maliliit. Tapos pag medyo malalaki na yung ano mo, yung fish, lalo na pag tilapia, pero hindi ako nag-alaga ng tilapia. Dati nag-alaga ako ng tilapia, pero I'll explain it to you soon. Bakit hindi ko pinatuloy yung tilapia, bakit ako nag-switch into catfish. So yung kangkong at saka yung lettuce, pinapakain ko yan siya sa catfish ko. Yung medyo malalaki na. Meron akong video na in-upload sa TikTok nang nagpapakain ako ng kangkong. May nagtanong kung kangkong lang ba pinapakain ko. Ang sabi ko nga doon is appetizer lang yun. So yun guys, pang ano lang, balance-balance kasi maganda rin kainin yung isda na kumakain ng ano. Kaya kagaya ng tilapia, kumakain sila ng mga plants. So, ganoon din ginawa ko sa catfish. Kinakain ko sila ng plants kasi masarap sila pag medyo vegetarian din yung ano, mas healthy din sila pag kinakain nila is vegetables din. Anyway, yung mga feeds natin is meron naman yung mga vegetables kasi nga made from ano din yung mga feeds, mga plants, mga crops. Okay? So, next topic is replanting at saka transplanting. So may nagtanong dun sa video sa TikTok kung ano daw ba kung yung coconut
um, husk, yung balat ng niyog lang ba yung ano ko, yung ginamit ko. So meron akong picture dito about dyan. So episode 3 tayo. Eto, pakita ko sa inyo guys. Yan yung coconut husk or ano bang tawag, bunot. Bunot yan sa amin. Sa balat ng niyog na hinimay-himay ko yan guys. Pero merong nabibili niyan, depende kung malapit kayo dun sa mga manufacturer ng mga yung parang ginagawang lubid or parang ginagawang ano, yung parang sa daanan, yung pag may landslide, yung tinatabo nila para hindi mag-landslide yung mga topsoil pag umulan, tapos tutubo yung mga halaman. Yun, merong nagbebenta niya, nagsusupply. Mas madali yun. Pero ito, manual ko talaga itong hinimay-himay guys. So, ang gagawin nyo, kasi nga, from transplant, kasi yung iba kasi, pakita ko muna sa inyo yung traditional sa aquaponics na makikita sa online. Ito, yung ginagawa nila NetPot. Ito, parang 10 pesos isa nito eh. So, masyadong expensive siya para sa akin. Tapos, plastic pa. And then, siguro madali lang itong masira kasi manipis. Lalo na pag matubuan ng mga ugat-ugat. So, mahirap din linisin. So, kaya yun, naghanap ako ng ibang paraan. Tapos, yun ang ginawa ko, yung sa balat ng nyog. So, wag na yan guys, wag na tayong mag-focus dyan. Sundin nyo na lang itong ginawa ko para hindi na kayo mahirapan. Kung meron naman kayong ganun available at saka hindi naman tight yung budget nyo, so pwede naman kayong mag-netpot para mas madali. Kasi ito, kailangan mo siyang balutin. So, kagaya nito, from this, wait lang, dito pala yun. From seeding, ito, sa seeding niya, ito kasi halo to topsoil, yung merong konting ano, vermicasting. Um, pag bunot mo niyan, pag binunot mo yan, kasama yung buong lupa, ang gagawin mo niyan ngayon is babalutin mo siya nung bunot or nung balat ng nyog. Yan. Pagbalot mo, ang gagawin kasi ng bunot, siya yung magsisilbing support niya para hindi siya mahulog dyan sa butas. Kasi yung styrofoam mo may butas. So kung wala yung bunot, kung wala kang net pot, walang sasalo, so mahuhulog yung lupa at saka matutunaw sa tubig. Gagawin, babalutin mo ng bunot at saka isuksok mo dito sa butas. So para hindi mawala yung lupa at saka para makalusot pa rin yung mga ugat. Maganda tong bunot guys kasi pag yung ano yung ugat pag na stable or na as ano ba yun yung parang na stabilize na yung ugat dito sa bunot is para itong mag-serve na foam. So magre-retain din yung moisture nito. Pwede mo siyang bunutin, pwede mo siyang ilipat-lipat pag once ma-establish na yung root system ng plant sa bunot. Okay? So yun yung style ko, yung strategy ko. Ewan ko, hindi ako nakakita sa online ng um, sa kaka-research ko, hindi pa talaga ako nakakita ng ganitong technique na ginawa nila. So, sana or maybe ako pa yung first time nito at maswerte kayo dahil naturuan ko kayo. So, salamat sa 3 years na research ng aquaponics. Okay? Yan, mas mapapadali yung pagta-transplanting natin dahil sa bunot, guys. At saka, organic pa siya. So, once na mabenta mo siya, kung masama man ito sa pagbenta mo, pwede nilang putulin at itapon kahit saan. Hindi ka makaka-cause ng harm sa environment, guys. Okay? So, the best talaga yung bunot, guys. O yung balat ng nyog, guys. So, yun. Sa transplanting. And the last topic natin is, last topic natin is yung mosquito management. Madaming nag-comment dun sa video ko sa TikTok. Sinabi na, parang buti wala daw madaming lamok, buti daw ano. Meron kasing isda na nilagay. Actually, yung suggest ko para heating kasi ito 'di ba, plant at saka fish na pangkain. Hitting two birds in one stone na kasi ito. Idagdag mo pa 'to guys, tong betta fish pag mahilig kayo dito sa ganito. Kasi dumadami lang ito sila eh.
Tsaka yung system mo kasi malaki, gusto ng mga ganito malaki para hindi sila mag-away-away. So kung malaki yung fish pond mo, kagaya ng aquaponics ko, yung eto pakita ko sa inyo, itong buong okay guys, sorry again sa interruption. So another 10 minutes na naman. Okay, so hitting three birds in one stone na to guys, kagaya ng sabi ko. Kasi kung mahilig kayo sa mga betta fish, pag maglagay kayo ng mga at least siguro mga 5 pares nito dun sa tubig, dito sa ano, sa wag niyong ihalo dun sa mga catfish guys. So ang gagawin niyo, ilalagay niyo siya dito sa floating raft sa ilalim ng lettuce. Open muna natin 'to, let's see. Ito, may screen guys, may screen ako na nilagay. So sa ilalim nito guys, sa ilalim nito, kasi kung walang isda dito sa ilalim, ang ginawa ko, nilagyan ko ng catfish kasi wala akong mahanap na beta fish nung nag-aquaponics ako. Kahit marami naman dati sa Boulevard, dun sa amin dito sa Davao. Pero nung naghanap ako, parang wala na, nag-stop na sila. So pag nilagyan mo to ng betta fish dito, at least mga 2 pares siguro. Tapos dun sa kabila din, yung isa, yan dyan, yung malaki, malaki din yan. Feeling ko dadami yan eh. At saka yung hindi lang yung fighting fish, meron ding gapi. Ito, mabilis ito magpadami guys, promise. Tapos ang advantage ng gapi is kung masyadong madami yung normal lang na gapi, wag yung mga pang show na gapi yung gamitin nyo. Yung ordinary na gapi, yun yung the best kasi magagamit nyo siyang pakain sa mga catfish nyo. Ito sila guys, mabubuhay lang to sila sa mga plankton at saka sa mga tira-tirang pagkain na naaanod sa tubig. Tapos magge-generate to sila ng mga massive na mga ano na food para kasi mabilis magpadami to. So ang gagawin nyo is huhulihin nyo tapos ilalagay nyo dun sa tangke kung saan yung mga catfish nyo para kainin ng catfish. So yun, good source of protein sila. Tsaka live sila na pagkain. So ang mangyayari, yung catfish mo para ding nabubuhay sa natural environment nila kasi nga meron silang mga pagkain na mga live, yung mga kagaya nito. Isa din yung vermiworms guys. Pwede mo siya, pag masyado nang madami yung vermiworms, pwede mo din yung ipakain sa catfish mo. Good source of protein din yun. So in reality, sa nature nila, kumakain sila ng mga kung ano-ano, yung mga ganun, ng mga, kahit nga yung mga tinae ng manok, yung mga kung ano-ano na lang, yun yung pinapakain nila dito sa ano. Pero guys, never nyo talagang papakainin, okay? ng mga tinain ng manok pag sa aquaponics guys. I will discuss that on the next episode. Okay? Dito sa episode 4. Alright? Didiscuss ko yan dito. Meron tayo dito water contamination. So importante yan guys. Never nyo papakainin ng mga tinain ng manok. So ito lang guys. Mga isda lang na ganito live. Alright? So ano pa ba? Mosquito. Yun, yung sa mosquito management, sila kasi yung kakain ng mosquito. Mabilis tong kumain ng mosquito, guys. Lalo na itong ah, fighting fish, yung betta fish, kasi paborito nila yung mosquito. Yung iba nga hinuhuli pa talaga yung mosquito intentionally para ipakain lang talaga dito sa mga fighting fish nila. Kasi hindi ko alam kung totoo, pero mas nag-glow daw at mas lumalabas yung natural color ng mga fighting fish pag live ang pinapakain sa kanila. Okay? So, yun. Um, Yun lang ata. So, on the next episode 4, very important din to guys. I mean, lahat ng dinidiscuss ko dito is very important at mas madami pa kayong matututunan. So, episode 4, we are going to discuss about charcoal, the benefit of salting, yung asin. So, hindi nyo to alam. Yung organic fertilizer, meron akong i-share sa inyo na secret. Itong fermented organic fertilizer na pang or sustain nyo sa mga deficiency ng plants. Water cycle rate. Okay, ito importante din to. Hindi lang basta-basta na maglalagay ka lang dyan ng water pump. Okay? Yung water contamination, yun yung sinasabi kong importante din masyado. Kasi pag makontaminate yung system mo, wala, crash.
uumpisa ka talaga sa start. Mahirap i-cure yung water contamination, guys. So, please continue watching and wait for my episode 4. I will release this as soon as possible. Pasensya na, guys, kung medyo natatagalan yung pag-release natin ng video kasi medyo busy tayo sa work. Okay? So that's it for today. Well, thank you so much and I hope you are having a good day watching my videos in aquaponics.